bayan. Isang kontrobersyal na maikling pelikula ang inilabas sa publiko na naging sanhi ng pag-aalsa ng mga kabataan sa Barangay Mapuno. Isang kontrobersyal na maikling pelikula ang inilabas sa publiko na naging pag-aalsa ng mga kabataan sa Barangay Mapuno. Isang bangkay ang natagpuan kaninang alas 3 ng madaling araw sa Kalye Langit. Napag-alamang ninakawan muna ang biktima bago ito patayin. May mga nakitang sugat ang mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na kumukonekta naman sa nakitang asarol ilang metro mula sa pinangyarihan ng krimen. Sa kasalukuyan, mayroon ng 2 suspects na lumutang sa pagpatay at patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang tunay na motibo sa krimen. Nasaan ka noong ika-12 ng Abril mula alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng hating gabi? Noong mga bandang alas 10 ng gabi, nagsimula akong magsibak ng kahoy doon sa bukuran namin sa Kalye Langit. Teka, at bakit ka magsisibak ng kahoy sa gabi? Kasi sobrang mainit sa hapon o tanghali, kaya sinubukan kong magsibak sa gabi. Nasaan ka noong ika-12 ng Abril mula alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng hating gabi? Umiinom ako mag-isa doon sa harap ng bahay namin nang may marinig akong sigaw. Pero hindi ko na pinansin. Akala ko nag-aaway lang na mag-asawa. Wala ka na bang ibang narinig pagkatapos ng sigaw? Meron pa. May narinig akong iyak at malakas na tunog na parang may pinapalo kung saan. Pero dahil ayaw kong makialam sa buhay ng iba, hindi na ako gumawa ng aksyon. Ayaw ko rin namang madamay, no? Hanggang ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad kung sino nga ba ang nasa likod ng karumaldumal na krimen na ito. Patuloy na ang hinahanap ng mga otoridad ang CCTV footage na di umano nakuhaan ang mismong pagpatay sa biktima. Ilang araw na ang nakalipas mula nang nakita ang isang bangkay sa Kalye Langit at ngayong araw nakita na ang CCTV footage na di umano nakuhaan ang mismong pagpatay sa biktima. Sino nga ba ang pumatay? Sino nga ba ang tunay na nasa likod ng pagpaslang? Sino ba ang dapat managot? Sino ba ang dapat maparusahan? Sila lamang ba ang nasa likod ng krimen? O baka naman, isa ka rin? Dahil ang totoo, hindi tao ang biktima dito, kung hindi ang kapaligiran mo. Dahil ang madalas na biktima ng tao ay hindi tao, kung hindi ang kalikasan. Kalikasan ang pangunahing biktima sa pang-aabuso ng tao. Wala ka bang napansin na ang kalikasan ay para nating ninanakawan bago natin patayin? Dahil pagkatapos nating pakinabangan ang mga bagay na nakukuha natin sa ating kalikasan, atin itong unti-unting pinapatay. Pinapatay natin ang ating kalikasan sa simpleng pagputol ng mga puno. Nang alas 10 ng gabi, nagsimula akong magsibak ng kahoy doon sa bukuran namin sa Kalye Langit. At ang hindi natin paggawa ng aksyon para masolusyonan ang mga isyong ito. May marinig akong sigaw. Pero hindi ko na pinansin. Pinig akong iyak at malakas na tunog na parang may pinapalo kung saan. Ilang beses na nagparamdam sa atin ang kalikasan. Ilang beses na itong nagpahiwatig na kailangan na nito ng tulong. Ilang henerasyon na ang bulag sa isyong ito
Bilang henerasyon ngayon, patuloy pa ba tayong magbubulag-bulagan? Kailan pa ba tayo gagalaw? Kung hindi ngayon, kailan pa nating balak umaksyon? Ating ipaglaban ang mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng paggawa ng aksyon ngayon. Ito ang Newshort, ang mata ng bayan. Magandang gabi, bayan. Sa ating mga komunidad, hindi na bagong isyu sa pagsusunog at pagputol ng mga puno. Ang mga gawain na ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa ating kalikasan. Tuwing mayroong isang puno na napuputol o isang kagubatan na sinusunog, hindi lamang ito simpleng pagkawala ng mga halaman kundi isang malubhang dagok sa ating kapaligiran. Simulan natin ang balitaan na nangyayari sa Barangay Mapuno. Kasalukuyang may nagaganap na pag-aalsa sa Barangay Mapuno. Base sa kanilang mga karatula, nais nilang gawan ng aksyon ang kasalukuyang nangungunang sanhi ng pagtaas ng temperatura, ang pagpuputol at pagsusunog ng mga puno ng mga bundok at mga gubat. Nagbabalita, Jane Caparas. Maraming salamat, Jane Caparas. Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan, mga isyong tinututukan, mapaloob o labas man. Inyong napakinggan ang pagbabalita ng Newshort, nag-aatid ng mga storyang nakalap sa loob ng bansa. Ito ang Newshort, ang mata ng bayan at boses ng katotohanan. Ako ang inyong tagapagbantay, Pia Cordova. Ang laging kaagapay, balitang may integridad, abilidad at kredibilidad na angat sa lahat. Magandang araw, Pilipinas! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.